Queens, no? Kaya kanina nakita nyo yung excellence program namin. Bigay kami ng insentibo para sa mga magbibigay ng honor at saka prestige sa lawak. May 2 champions tayo dito. Binigyan natin ng insentibo. Sa mga attitude naman ng mga kababayan ko, na sana tignan kami critically as a leader. Kung ano yung namin hindi ginagawa, ano yung dapat namin gawin, yan po ay makakatulong sa amin para makapagbigay ng kalidad na serbisyo. Ang pagtulungan namin ng Sangguniang Bayan, importante yan. Pag naghiwalay ang executive at saka yung SB, yung legislative, maaaring mayroon din mangyari pero kakaunti. Ngayon, historic sa lawak, ngayon lang nangyari, nagsama-sama. Galing kami sa dalawang partido, bumuo kami parang one lawak team. Wala ng kulay. Wala ng red, wala ng blue, isa ng kulay o walang kulay. Para lang sa ikabubuti ng lawak. Marami tayong nakaabang na gagawin para makatulong sa buhay ng bawat lawakenyo. Ang priority namin ay ibigay ang kalidad na serbisyo sa mga interior parts ng lawak. Pag tingnan natin along the road, parang okay. Pero pag pumasok ka dun sa interior, yun ang may problema. So, we will focus some of our resources doon sa interior portion ng lawak. We situate na yung government presence ay andun. Kung kung kabuhayan, ang prioridad natin ay agriculture. Kasi naniniwala kami na pag napabuti natin ang agriculture sa lawak, ibubuti ang buhay ng taga-lawak. Sa market namin, kakaunti ang pumupunta. Bakit? Mukhang mahal ang bibilihin. So, gumagawa kami ng paraan na pinakamura ang mga bibilihin sa lawak. Ang napag-usapan namin kahapon sa mga meat vendors ay may baba namin ang presyo ng baboy sa 170 or 160 per kilo. Para sa ganun, pupunta ang mga tao bibili ng produkto ng lawak. Kahit sa gulay, pinakamura din dito. At saka imang bilihin, ang lawak rice namin ay pinakamura sa probinsya siguro, sa Rehiyon. First class na lawak rice namin, pinagbibili lang namin ng 1,400. So, yun ay magiging prioridad natin to give quality products to all Lawakenyans at a reasonable price para sa ganon ma-stimulate, ma-spur up ang aming market. At marami pang iba na aming gagawin, katulad ng pagbabago sa munisipyo, may facelifting kaming gagawin, yung aming strategic directions na tutunguin para lahat alam kung saan pupunta, ay i-communicate namin sa lahat ng aming kababayan para maintindihan nila na pag nangulikta tayo ng buwis sa kanila, ay ito ay tulong nila para sa development. Kami naman ay ibabalik namin itong mga buwis na kukuliktahin namin in terms of services. Para naintindihan nila na tungkulin ng mamayan, ng tagalawak ay magbigay ng obligasyon nila, yung leader naman ay magserbisyo para sa kanila. So, marami tayong mga kakulangan pa, gaps, nga sabi nila, we will address all the gaps sa panunungkulan. First 100 days, hopefully, na-address na namin yung gaps. Then, the second 100 days, implementation na. Pero sa ibang bagay, nag-implement na tayo. We have so many running programs already as far as governance is concerned. Yung iba pa nga, of course, kasama sa 100 days preparation, we hopefully na second 100 days, full throttle na rin yung ibang programa. So, magtulungan lang kami ng tagalawak. I believe, makakarating kami sa aming pupuntahan. Sir, yung programa po natin pang magsasaka, ano po yung priority natin sa kanila? Tatlo ang problema natin sa magsasaka. Una, yung tulong sa kanila. Kasi ang ating magsasaka,
walang magamit. Pangalawa, yung skill nila, gaano sila kagaling. So, minsan, turuan mo ng skill, hindi rin gagawin. So, isusupervise namin. Saka yung pangatlo, marketing. So, assistance, skills of the farmers, then marketing. Ito ay nakatutok tayo. We have organized the farmers, mayroong mga action officers dyan, klinaster namin, through networking, sa mga kaibigan natin, papautangin natin yung mga farmers, through networking sa mga government agencies, bibigyan natin sila ng skill, at saka again, through networking sa mga consumers, no? Organization ng mga consumers o marketers. Hello, good morning. Mabibigyan natin sila ng magandang marketing ng ating mga kababayan. Sir, kanina binigyan po natin ng mga plaka for recognition ng mga cyclist champion natin, sila Ginoong Gabot at saka sila Ginoong Ricodos. Paano po naman natin mahihikayat o maikumbinsa yung mga kabataan para lumahok sa mga sports, para at the same time mailayo na rin sa droga? Hindi, kaya nga binigyan natin sila ng recognition para maging ehemplo. No? Kasi pag nag-champion ka at tinuturing ka lang ordinary person, walang insentibo yun. No? Pero pag nag-champion ka, ikaw pala ay isang hero, isang tinitingalang tao. Yung mga kabataan siguro, gusto ko rin maging sa kanila. Mayroon ka pang tatanggapin 1-1 for life. Then mayroon kang pwesto sa komunidad. So, hindi ka ordinaryong tao pag nag-champion. So ito ay gusto natin iparating sa mga kabataan, maging idolo itong mga champions natin. That's the main reason why we are recognizing these people. It's long overdue. Hindi na-recognize noon. Yung isa pa nga, si Rufino Gabot, naiyak pa kanina nung aming binigyan siya ng parangal. Pati na rin si Gonzalo Ricodos. Kasi talagang long overdue na mabigyan sila ng parangal. At ito ay gagawin natin sa lahat ng magbibigay ng honor and prestige sa Tagalawa. Sir, ano din po yung plano natin dun sa mga out of school na gustong mag-aral pero talagang tapos sila sa pera, sir? Ang criteria natin yan, sipag at galing. Masipag ka, magaling ka, bibigyan ka ng oportunidad para magamit mo yung talento mo na yan para sa inyong sarili at para sa bayan. Handa na kaming bigyan ng training, skills training itong mga out of school youth. I've been to TESDA, I've been to Santa Maria School, yung agricultural school dyan, at may mga programa sila para mabigyan itong mga masipag, magaling, na walang ginagawa out of school youth. Nabigyan sila ng training para sa ganon, meron silang magamit na sa panghanap buhay. Maraming skills na plano natin, from welding to housekeeping to cooking to heavy equipment operators, electrician, food processing. So we will develop pool of skilled workers in Lawak para anytime na mayroong demand, they can apply for work. Sir, napansin po namin yung mga nakaparadang equipments po dyan sa harap ng munisipyo. Kumusta naman po yung mga equipments na yun? Gumagana pa po ba lahat? Kasi pinaandar namin kanina, gumagana naman pero ang kulang lang natin maging roadworthy, yung condition na hindi maiwan sa kalsada. So I gave the engineer 2 days para tignan ulit yung condition ng makina. Then after that, I don't want them parked. Gusto ko nasa kalsada yan at nagsiservisyo. Kasi yan ang purpose niyan eh. Hindi mo pwedeng pang-display lang yan. Hindi lang dinidisplay sa mga sport. So itong mga heavy equipment na ito, binili para magtrabaho. So let them work.